morning po and welcome sa St. Paul United Methodist Church, and we are glad po na you're spending this morning with us. Ang ating pong pagbasa ay matatagpuan po from Isaiah 42 verses 1 to 9. I will read this from the New International Version. Here is my servant, whom I uphold, my chosen one, in whom I delight. I will put my spirit on him, and he will bring justice to the nations. He will not shout or cry out or raise his voice in the streets. A bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not snuff out. In faithfulness he will bring forth justice. He will not falter or be discouraged till he establishes justice on earth. In his teaching the islands will put their hope. This is what God the Lord says, the creator of the heavens, who stretches them out, who spreads out the earth with all that springs from it, who gives breath to its people and life to those who walk in it. I, the Lord, have called you in righteousness. I will take hold of your hand. I will keep you and will make you to be a covenant for the people and a light for the Gentiles, to open the eyes that are blind, to free captives from prison, and to release from the dungeon those who sit in darkness. I am the Lord, that is my name. I will not yield my glory to another or praise to idols. See, the former things have taken place, and new things I declare. Before they spring into being, I announce them to you. Sa Tagalog naman po, maganda rin po siya. Ang lingkod ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh, narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking pinili at lubos na kinalulugdan. Ibinuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya makikipagtalo o makikipagsigawan, ni magtataas ng boses sa mga lansangan. Ang marupok na tamboy hindi niya babaliin, ilaw na aandap-andap, hindi niya papatayin. Katarungan para sa lahat ang kanyang paiiralin. Hindi siya mawawalan ng pag-asa o masisiraan ng loob. Hanggat katarungan ay maghari sa daigdig. Ang malalayong lupain ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Ang Diyos na si Yahweh ang lumikha ng kalangitan, nilikha rin niya ang lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. Kaya't sinabi ng Diyos na si Yahweh sa kanyang lingkod, akong si Yahweh ang tumawag sa iyo sa katwiran. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng kasunduan sa lahat ng tao. At sa pamamagitan mo ay dadalhin ko ang liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magbubukas sa mga mata ng mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo sa kadiliman. Ako si Yahweh, yan ang aking pangalan, walang makakaangkin ng aking karangalan. Ang papuri sa akin, hindi sa Diyos-Diyosan. Ang mga dating pahayag ko ay natupad na, mga bagong bagay ang sasabihin ko ngayon bago pa mangyari ang mga ito. Tayo po yung manalangin. Lord, we thank you for this day. I pray, Lord God, na gamitin niyo po ang mensaheng ito to minister to those people, Panginoon. And I pray, Lord, na samahan niyo po kami through your Holy Spirit para mas maintindihan po namin ang gusto niyo pong iparating sa amin ngayong umaga. We thank you in Jesus' name. Amen. Actually po dun sa verse 1, sabi dito, here is my servant, whom I uphold, my chosen one in whom I delight. I will put my spirit on him. Alam niyo po, si Isaiah 42, meron na siyang prophecy kasi nangyari ito in Luke 3:22 nung binautismuhan po si Jesus. Anong sabi doon sa Luke 3:22? And the Holy Spirit descended on him in a bodily form like a dove. And a voice came from heaven, you are my son whom I love. With you, I am well pleased. Nag-prophesy na si Isaiah sa pagdating ng servant of the Lord Most High, which is Jesus. Meron po akong tatlong characteristics ni Jesus dito na napansin dito sa Isaiah 42:1-9. Number 1, He is gentle. Minsan ba natatakot ka kay Lord kasi feeling mo pagagalitan kanya or what? Or magagalit siya sa'yo. Pero actually sinabi dito, hindi siya makikipagtalo o makikipagsigawan. Sabi niya dito. In verse 2. In verse 3 sabi niya, ang marupok na tamboy hindi niya babaliin. Diba? Minsan marupok ka. Minsan feeling mo dito yung ilaw mo aandap-andap na. Galit ba si Jesus sa akin or si Lord? Actually hindi.
Jesus is gentle, di ba? Siya yung magpapairal ng katarungan sa mga bansa, sinabi din dito. Number 2, Jesus will bring justice. He will put things right or in order sa dami ng nangyayari ngayon. Diba? Parang iniisip natin, will justice be served? Makikita ba natin yung katarungan na tinatawag? Pero actually in verse 4 sabi dito, hindi siya mawawalan ng pag-asa o masisiraan ng loob hanggat katarungan ay maghari sa daigdig. So tayo mga Christians, we continue to pray na gamitin ng Lord yung justice system na meron tayo to bring kung ano yung katarungan na dapat meron sa atin. Yan. Lalo na sa mga the lost, diba? Or the least people, rather, the least people na kailangan ng justice. Number 3, sabi dito, akong si Yahweh ang tumawag sa iyo sa katuwiran. Ayan. Jesus gives light. Kasi sabi dito, sa pamagitan mo ay gagawa ako ng kasunduan sa lahat ng tao. At sa pamagitan mo ay dadalhin ko ang liwanag sa lahat ng bansa. Meron bang darkness sa buhay mo ngayon? Dark thoughts or mga parte sa buhay mo na madilim or hindi ka sigurado o kaya puno ng lungkot or ng sakit? Ang sabi dito sa pamagitan ni Jesus, it is through Jesus. Jesus has light. And that light cannot be overcome by darkness. That's our Jesus, diba? He is gentle. He will bring justice. And lastly, He is the light. The light of the world, sabi nga. And how can we apply this sa ating buhay? Sabi dito, servant of the Lord. Yun yung title ng Isaiah 42. According to Cambridge Dictionary, sabi po, when you say serve, you are working for someone. You are doing your duty, sabi. And when you work, you spend your energy. Tama ako po, teacher yung trabaho ko. So, 6 hours nasa school ako, nagtatrabaho. Ini-spend ko yung energy ko, yung time ko doon. Kasi, employed ako doon. Nagtatrabaho ako doon. Dinededicate ko yung time na yun doon. And kung merong servant, merong master. Okay? Pag yung master naman, pag sabing master, siya yung may control, siya yung may direction, nasa kanya yung final say. So, we are all servants. Nung binasa ko po to, yun yung realization ko. Lahat pala tayo servant. Lahat tayo ay nagsaserve. Kaso ang tanong, who is your master? Kanino ka naglilingkod? Saan ba napupunta yung oras mo? Sa trabaho lang ba? May time ka pa ba for the Lord? May time ka pa ba to serve other people? Kasi kung sa trabaho lang, edi yung master mo, yung employment. Puro cellphone lang ba? Doom scrolling, no? Sa mga medyo millennials or older gen, may tinatawag po kami ngayon na term na doom scrolling. Yung saan, scroll ka lang ng scroll sa Reels, sa Facebook. Doom scrolling siya in a way na hindi mo napapansin. Ilang oras ka nang nag-i-scroll lang nang nag-i-scroll. Nagdo-doom scrolling ka pero hindi ka makapag-open ng Bible man lang. Therefore, ayun yung master mo. Yung own interest ba yung priority mo? Yung pera, yung power, yung influence? Kasi kung yan yung pinakagumugugol ng oras at lakas mo, may mali. Kasi you are made to serve the only true God. That is your purpose. Philippians 2:8, and being found in human form, Jesus humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Si Jesus, He is the Son of God. Pero, He took on the human form. He humbled Himself. Nag-obey siya sa God the Father, even to the point of dying a criminal's death, which is dying on a cross. Baka meron dito gusto mong ikaw yung boss, no? Ikaw yung nasusunod, your ways, your own point of view, ikaw lagi yung tama, ikaw yung laging may control, diba? But today, let us be reminded, ang calling mo ay hindi para maging boss. Hindi para maging bossy. God is calling you to be obedient, to serve Him. May nakakita ka na bang yung servant yung mas nasusunod sa master? Baliktad. Diba? Walang ganun. Diba? Sabi dito, Jesus came to serve and not to be served. That is from Mark 10:45. Diba? Hindi ka nandito para pagsilbahan ka ng mga tao. Hindi ka VIP, no.
andito tayo to serve one another and ultimately, syempre, to serve the Lord. So, dapat ganun din tayo. We must have the humility, yung humble heart to serve Him. Upon researching, alam niyo po yung first mention in the Bible nung term na serve, kailan siya ginamit unang-una sa Bible? Ano ba yung real meaning or essence ng serve? Sabi po, yan ay, ang ibig sabihin ng serve is avad. A-V-A-D, avad. That's from Genesis 2:5. Tingnan niyo po yung verse. Now, no shrub of the field was yet in the earth. Walang kahit anong halaman. And no plant of the field had yet sprouted. Wala pang nag-sprout, wala pang kahit ano. For the Lord God had not sent rain, wala pang ulan, at there was no man to till the ground. Till means avad. Kung nakakita na kayo ng farmer, no, talagang bare hands silang nagtatanim. Kinukultivate nila yung ground. So, ang ibig sabihin ng serve, it means to work, to till or to cultivate. Yun pala ibig sabihin ng avad. Naalala ko nung bata pa ako, every November, pumupunta kami sa Manila North Cemetery para dalawin yung lolo ko. Pero kasi ako po, sorry po, noong dati pa naman po ito, ayokong pupunta doon kasi natatakot po ako sa mga patay. Natatakot ako doon sa mga nichong nakabukas. Tapos, syempre makalat doon sa loob, madumi, ganyan. Kung nakapunta na po kayo sa Manila North Cemetery, you will get my point. So, every November, ayoko po talaga pumupunta doon kasi nga, Lord, ayoko, nandidiri ako, ganyan. And, you know, God has His ways to humble us. Alam niyo po, after graduate, nag-apply po ako sa KKFI. At ang lugar po kung saan ako unang magtuturo, doon, sa loob ng Manila North Cemetery. So, the very place na natatakot ako or nandidiri ako, doon ako pinag-avad ng Lord, pinag-till ng ground, pinag-cultivate, pinagtrabaho ng Lord. And until now, dala-dala ko yung mga experiences ko doon na pag parang DVCS po kami doon. Diba? Yung mga children, they will come to you, they will hug you, teacher, ganyan. Siyempre, tapos tulo-tulo sipon, hindi pa naliligo. Pero, alam mo yun, yung innocence nila and yung eagerness din nila to hear the word of God, dun ka talaga matatouch. And also, dun ko rin na-meet yung mga young people ko na until now, sobrang impressed at saka ginagamit ko yung life stories nila in sharing it dito sa mga students ko na meron doon sila nakatira sa Manila North Cemetery, and then ngayon meron ako doon parang little sister ko na ngayon nagtatrabaho na siya, nakapasa na siya ng licensure, nakakapunta na siya sa iba't ibang lugar. So isipin niyo yun, from there Manila North Cemetery ngayon kung saan na siya pupunta siyang Boracay, sa ilang part ng Visayas and all. So you will see na may purpose yung Lord kung bakit ka pinag-work doon sa specific place na yun. Yung dating kinakatakutan ko na nakabukas na mga nicho, nawala na. Na-immune na kasi everyday nakakita na ako doon mga bukas na nicho, ganyan. Sorry po kung may kumakain. Pero, that's the scenario everyday. And time will come that God will challenge your preferences. So, kung maarte ka, pag sa ministry ng Lord, walang arte-arte. Yan, di ba? Sabi ko dito, handa ka bang madumihan ang mga kamay mo? So, madumihan in a sense na you will work hard for God's kingdom. To serve even outside yung comfort zone mo. To share the gospel even dun sa people na hindi mo kilala kahit mahiyain ka. To forgive. Ito mga outside comfort zone na talaga to forgive kahit ang sakit-sakit ng ginawa ng mga taong to sa'yo. To make time kahit busy ka. Tandaan mo, we are all just servants. Today, I need you to evaluate, to search your heart. Sino bang pinaglilingkuran mo? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Sige po, let us pray. Lord, we thank you for today. I pray, Panginoon, i-align mo yung puso namin na hindi ibang master yung pinagsisilbihan namin, kundi ikaw na siyang namatay sa krus para sa amin. The one who gave us life, the one who redeemed us and forgave us. Lord, I pray, ikaw lang ang deserve ng
time namin, ng heart namin, Lord God. Alisin mo yung mga Diyos-Diyosan sa heart namin, Lord God, na kung saan ikaw yung maging priority, maging focus namin. And I pray, Lord, that you will continue to use our hands para kami ay mag-till ng ground, to work, to serve, Panginoon, even outside din sa mga comfort zones namin. We bring you back all the glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen.